Ngayon, sa ating pong kalagayan, pinapapatay ba natin si Jesus? Merong hari. Okay, yung hari, meron siyang tanim. Ano yung tanim niya? Ubat. Ubas. Okay? Tapos, yung ubasan niya, pinaupahan niya sa mga tao. O, aalis ako, kayo magbantay ng ubas ko. Kapag umani kayo, magpapadala ako ng tao, bigay niyo sa kanya yung kalahati ng inani ninyo. Naintindihan ninyo? Halimbawa, umani sila ng 10. Ilan ang ibibigay ng mga tao dun sa pinadala ng hari? 5. Ang gagaling ng mga bata. Okay. Ngayon, nag-anihan na. Pinapunta na ng hari yung katulong niya. Pupunta ka doon, kunin mo yung bayad ng mga pinagtrabaho ko sa ubasan ko. Anong ginawa ng mga nagtatrabaho sa ubasan? Pinalo sa ulo, pinalo sa likod. Yung iba, pinatay nila. Nagalit ngayon yung hari. Anong ginawa ng hari? Alam niyo kung anong ginawa ng hari? Mamaya pa. Meron pa siyang isang ginawa. Ang sabi ng hari, ipapadala ko yung anak ko. Siguradong igagalang nila yung anak ko. Pinadala niya yung anak niya. Mga magulang, gagawin niyo ba yun? Papadala niyo yung anak niyo? Ako hindi ko gagawin yun. Anyway, Diyos ito kasi. Tungkol kasi sa Diyos to eh. So, pinadala ng hari yung kanyang kaisa-isang anak. Ano ginawa ng mga katulong? Ng mga nagtatrabaho sa ubasan? Dumating yung anak. Anong ginawa nila? Alam nyo? Hindi nyo alam? Pinalo nila. Tapos pinatay nila. Sabi kasi nila, eto na yung anak. Pag napatay natin to, atin na yung ubasan. Gusto nilang kunin yung ubasan, kaya pinatay nila yung anak. Anong ginawa ng hari? Ayan na. Pinadala niya yung mga sundalo at pinagpapatay silang lahat. Anong lesson po nito? Anong lesson po nito? Sino yung pinatay ng mga Pariseyo o gusto nilang patayin? Sinasabi ni Jesus sa mga Pariseyo, ako yung anak. Hindi nila naintindihan yun. Hindi nila naintindihan na si Jesus yung anak ng Diyos. Pero sabi niya, ako ang anak ng Diyos, ako ang Mesaya at gusto niyo akong patayin. Kaya sinasabi niya yon sa mga Pariseyo. Pinagbibintangan niya sila na gusto niyo akong patayin. Totoo naman. Di ba? Nagbabalak naman talaga sila na ipapatay si Jesus. Ngayon, sa ating pong kalagayan, pinapapatay ba natin si Jesus? Ano po bang dapat ginagawa natin kay Jesus? Sabi po sa Bible, we must lift Him up. John 12:32, itaas natin si Jesus. So, ang truth number 2, salvation is centered on Jesus Christ. Ang kaligtasan nakasentro kay Jesus Christ. Ito yung tinuturo ni Jesus sana sa mga Pariseyo. Sana matutunan natin ngayon, na ang kaligtasan po nakasentro kay Jesus. Sabi sa John 12:32, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Pag itinaas daw natin si Jesus, lahat ng tao lalapit sa Kanya. May nagsabi noon, sabi, ay yung mga ibang relihiyon, tinataas na nila si Jesus, tinuturo na nila yung salvation sa cross eh. Ibahin naman natin. Kautusan naman. Ay nagiging mali po. Dapat, sabi ni Ellen White, dapat hindi tayo magpapatalo sa mga protestante sa pagtaas kay Jesus. Tama. Dahil meron po tayong mga teaching sa Bible na hindi nila teaching na nagtataas kay Jesus kagaya ng sanctuary. Sino bang itinuturo ng sanctuary? Si Jesus. Kaya dapat tayo ang number 1 na nagtataas kay Jesus, hindi yung mga protestante. Ano po? Kapag may nakakapakinig ako ng mga born again, puro Jesus sila eh. Dapat hindi tayo magpapatalo sa kanila. Jesus din tayo.